Noong 1846, nang ideklara ang Bacolod bilang kabisera ng isla ng Negros, isinantabi ng pamahalaang kolonyal na Espanyol sa Negros ang isang bakuran sa harap ng Casa Real, opisyal na tirahan ng gobernador, bilang pampublikong plaza. Dinaanan ng pagpapalawak ng ibigay ni Don Jose Vicente Locsin Gonzaga ang bahagi ng kanyang lupa para dito. At pinalawak pa ng munisipyo nang hatiin ang bakuran ng kumbento ng San Sebastian Cathedral. Noong Marso 22, 1922, binigyan ng karapatang pamahalaan ang simbahang panglungsod na gamitin ang bahagi ng lupa ng kumbento. Noong 1926-1927, itinayo ang iconic na gazebo o bandstand bilang sentro ng plaza. Naglalarawan ng impluensya ng arkitekturang Amerikano, itinampok ang mga pangalan nina Beethoven, Haydn, Mozart at Wagner sa bubong nito. Naglagay rin ng 4 na circular fountains at benches, pinaganda ng pagtatapos ng Amerikano sa plaza at pinalambot ang buhangin nito sa konkreto. Noong Oktubre 19, 1938, nagtanim si Pangulong Manuel L. Quezon ng tindalo bilang alaala ng inaugurasyon ng pagkaka-charter ng Bacolod bilang lungsod. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang punong iyon at makikita sa plaza. Isinilo rin rito ang maliit na memoryal ng mga di kilalang sundalong lumaban para sa seguridad at demokrasya ng lungsod. Tuwing katapusan ng Oktubre, dito ginaganap ang huling yugto ng makulay na Mascara Festival kasama ang street dancing competition. Bukod sa selebrasyon, palaging ginagamit ang plaza ng mga mag-aaral, pamilya, simbahan sa linggo, mga politikal na pagtitipon at iba pang pampublikong aktibidad. Ang Plaza del 6 de Noviembre ay hindi lamang puok pampahayagan at pakikipagtipon. Ito rin ay salamin ng kasaysayan ng Bacolod, mula sa panahong Espanyol, Amerikano, hanggang sa pagiging moderno at makulay na lungsod. Panahan at patuloy na pasyalan, siyang sentro ng komunidad at kultura. Saksi sa mga panata, pagdiriwang at anino ng nakaraan ng City of Smiles.